Ito yung patunay na kapag kasinungalingan ang pag-uusapan ay talagang hindi lugi yung mga nagbabayad dito ng mga politiko na tiwali. Kasi napakatindi naman talaga ng mga binibitawan nitong kasinungalingan. Diba? Panoorin natin yung mga BBM vlogger kasama mismo si Senator Risa Hontiveros. Sa totoo lang sa Senado, dalawang tao lang ang nakita kong walang bakit korupsyon. Number one, si Senator Sani Trillanes. And right now, si Senator Risa Hontiveros. Kita nyo yun? Tuwang-tuwa si Hontiveros, di ba? Kasi 2 beses pa lang daw siya nakakita sa Senado nang hindi kurakot. Ang pinakauna, nung nagsenador, si Sani Trillanes. Pangalawa, itong si Risa Hontiveros. Alam nyo, mga on the record yan, kung bakit dati si Enrile kine-question yan, si Trililing, di ba, nung senador yan, di ba? Pangalawa, si Erwin Tulfo, kine-question kasi may budget siyang 100 milyon mahigit pero wala naman din project. Ang sabi pa nga ni Erwin Tulfo, yung project niya ay hangin ni Senator Trillanes dati, di ba? Pangalawa, ito si Hontiveros. Sa PhilHealth pa lang, ilang milyon ang kinulimbat diyan sa PhilHealth. Pondo ng PhilHealth diyan, di ba? Walang konsensya yan. Nagkakasakit yung mga tao pero yung PhilHealth walang pondo kasi ninakaw nila, di ba? Pangalawa, naging senadora na siya. Tapos si Katunying mismo, yung talagang nagbunyag na yung insertion niya sa flood control ghost project ay 3 billion mahigit, di ba? Ito mga BBM vlogger, ito yung nagagawa ng bayad, di ba, ng mga tiwaling politiko. Kung gaano sila kagagaling magsinungaling, yun yung talent nila. Kaya nga sila yung pinili maging BBM vlogger, mga yung vlogger nitong mga politikong tiwali kasi dyan sila magagaling, yun yung talent nila. Kaya yung mga naniniwala dito sa mga BBM vlogger, gusto po, mga angan na kayo, mga ubog pa. Sinusuportahan nyo sila, tinatarantado pa kayo. Di ba? Yan yung katotohanan dyan. Pagdating sa pera, ay talagang magagaling yan. Kahit na talagang tuwid na balita, ay talagang papasinungalingan nila. Di ba? Yan yung katotohanan dyan, mga hunghang. Tapos, papalabasin ng mga BBM vlogger at saka mga loyalista nga mga pinklawan na ang mga Duterte vlogger ay mga bayaran at puro mga kasinungalingan. Diyos ko po, kahit anong pambabaliktad nyo sa kwento, kami, may mga trabaho kami. Diba? Nag-vlog kami sa katotohanan kasi suporta namin sa mga Duterte kasi sila yung tunay na may malasakit. Hindi kami kailangan bayaran. May sarili kami mga hanap buhay. Nabubuhay namin yung pamilya namin sa sarili namin pagsisikap na hindi kailangan bayaran ng mga politiko. Lalo na kung mga tiwaling politiko. Diba? Hindi namin kailangan ng bayad. Talagang organic kami na sumusuporta sa mga Duterte at nagpapalabas ng katotohanan. Binibisto lang namin kayo kasi nakakaawa naman yung taong bayan, yung sambayan ng Pilipino, pinapaniwala nyo sa puro kasinungalingan, mga kupal. Kahit anong pagbabaliktad nyo ng mga kwento na kesyo, yung mga Duterte vlogger, puro kasinungalingan at puro bayaran, di ba? Walang katotohanan dyan. Kami, sanay kami lumaban ng patas. Parehas kami kung lumaban. At saka pansin ko lang, yung mga loyalista nga, yung mga BBM vlogger na yan, na nagpapalabas ng mga kasinungalingan, pansin ko lang, dyan lang umaasa sa pagbablog. Kasi sigurado yung kita nila, paldo na sila kaagad. Pero wala kayong mga hiya, ang kapal ng pagmumukha ninyo. Yung mga sinasahod sa inyo, yung mga politikong tiwali na yan, yung mga buhaya na yan na amo ninyo, galing sa kaban ng bayan yan, di ba? Wala kayong hiya.